Mr. President. Maraming salamat po, Mr. President. Mga ilang paglilinaw lamang po kung papayagan pa po tayo ng butihing sponsor, Mr. President. Opo, Mr. President. Unang-una po ay itong bahagi po ng panukala ninyo, Madam Sponsor, na ang Philippine Geriatric Center ay makikipag-collaborate sa DOH, sa PhilHealth at ganoon din sa National Commission of Senior Citizens. Ang naging concern lamang po ng representasyong ito, Mr. President, ay yung bahagi na sa ngayon ay nagkakaroon po ng pag-aalinlangan ngayon kung bakit ang National Commission of Senior Citizens po ay nalipat sa Department of Social Welfare and Development. Ito po ay naging concern, Mr. President. Narinig ko po yung isang talumpati sa kapulungan, sa mababang kapulungan, na kung saan ay hindi po nila nagustuhan yung pagkakalipat sapagkat meron nga po palang isang batas, Republic Act number 11350, na kung saan hiningi po na magkaroon po ng Senior Citizens Commission at kailangan po na ang commission na yon mapasa ilalim ng opisina ng tanggapan ng Pangulo. Dahil po sa mga naunang mga concerns na nung sila po ay nasa sakop pa ng DSWD, lumalabas po na yung mga benepisyong dapat tanggapin ng mga senior citizens ay hindi po yata madali o hindi efficiently po na ipagkakaloob. Ngayon po, sayang naman po kung ang suliranan ito ay hindi maayos. Gusto ko lang pong itanong, Madam Sponsor, kung if you are able to take any action, if it is possible for you to take some steps to probably inform the Office of the President through the Executive Secretary that the original intention in the law is to have the Commission for Senior Citizens to be under the Office of the President in order to efficiently get all the benefits that they deserve. Ang nangyari po ngayon, gumawa ng Executive Order number 96, Mr. President, na kung saan yung ating Office of the President nilipat uli po sa DSWD. Kaya nagkakaroon po sila ng sentimiento sa baba, Mr. President. Baka magkaroon po kasi ng problema sa implementation and continuous improvement of the programs and services for the elderly as contemplated by the measure itself. Salamat po, Mr. President. Ako po yung nakikiisa sa pag-alala ng good gentleman mula sa Tarlac at Pampanga, lalo na common advocacy ng karamihan kung hindi man nating lahat dito sa Senado, ang usapin ng priority legislative agenda ng ating mga senior citizens o nakatatanda. At matutuwa po ako kung maihahanay nga po itong pagtalakay at harinaw at pagpasa nitong Philippine Geriatric Center Bill, alang-alang nga po sa ating mga senior citizens. Bagamat in principle, bukas na bukas ako sa mungkahin ng good gentleman na ipaalala sa Office of the President sa pamamagitan nga ng Executive Secretary kung ano yung intensyon ng batas na yun na nga po, nagpo-provide na ang NCSC ay mapailalim sa ilalim ng Office of the President. Mabuti na lamang po, at least dito po, sa sakop nitong Philippine Geriatric Center Bill, pinoprovide po na itong PGC o Philippine Geriatric Center ay magiging sa ilalim ng direct control and supervision of the Department of Health. Kaya't hindi pa man malinaw hanggat harinawa maipasa itong panukala tungkol sa Philippine Geriatric Center, iyang mga kailangang ayusin sa pagitan ng NCSC, DSWD at OP ay pwede na rin pong ibilin sa DOH na patuloy nilang linawin ito sa mga concerned agencies para sa patuloy na pagpapatupad o pagpapatakbo ng Philippine Geriatric Center, hindi lamang po ang DOH, hindi lamang po ang PhilHealth, kundi nga po pati ang National Commission on Senior Citizens ay ganap na pwedeng lumahok sa pagsusulong ng pagsilbi ng Philippine Geriatric Center sa ating mga senior citizens, Mr. President. Yes, Mr. President. So the only concern or the only issue that we need to convey to the Office of the President through the Executive Secretary is whether an executive order can prevail over a statutory law. In this case, Executive Order number 96 versus Republic Act 11350, where it is specifically mandated that the National
Commission for Senior Citizens be placed under the Office of the President for whatever benefits that they contemplated in creating that law. But it turned out, muli pong ibinigay ng Opisina ng Pangulo, binalik po sa dati, which have the effect of defeating the very purpose why the law was created in the first place. This is very important, Mr. President, because the last time I checked, there is another very, very similar situation in the past. I'm referring to Republic Act 8740. This is an old law, Mr. President. This was enacted, I think, in 1995. Doon po yung sinasabing, there was a national publishing board. At yun po ay minandate sa batas na yon na yung board na yon ay mapasailalim sa office ng presidente. So it is a 1995 law. Ang nangyari po in 2003, there was an executive order transferring the national book publication, parang ganun po, to the DepEd. So ang nangyari po, the mandated object of placing it under the President, dahil mas gusto po nila talaga doon because, again, of the perceived benefits under the law. Ang nangyari po, hindi natin na-develop yung ating National Book Development Board. Hanggang ngayon po, 1995, so ilan yun? About 30 25, taon na po, good gentleman. more than 25 years after the enactment of the law, wala pa po tayong masasabing robust and viable National Book Publication Board. Dahil nga po, inilipat po sa Department of Education. So the very clear declared policy of the law was frustrated. Kaya hanggang ngayon po, yung ating publication ng mga libro ay ginagawa pa rin ng Department of Education which was prohibited under that law, Mr. President. So yun lamang po yung concern, Mr. President. If we can take some positive steps to remind the Office of the President na baka po masayang naman dahil isa pong malaking kabawasan kung yung National Commission of Senior Citizens, sila po yung subject matter ng inyong panukalang batas, the Philippine Geriatric Center, kung hindi maayos naman po yung kanilang concern ngayon. Maraming salamat, Mr. President, and thank you, Madam Sponsor. Maraming salamat din po sa good gentleman from Pampanga and Tarlac, Mr. President. Very well taken po yung paalala nila dahil ayaw na, at yung payo nila at gagawin po nitong representasyong ito, yung pag-communicate tungkol sa isyong ito sa Office of the President sa pamamagitan ng Executive Secretary. Dahil ayaw naman po nating maulit dito naman sa Philippine Geriatric Center ang napansin ng good gentleman na hindi po ganap na pagsulong ng National Book Development dito sa ating bansa. Ayaw po nating may mangyaring katulad dito po sa pagpapatupad ng panukalang ito ng Philippine Geriatric Center. At dahil po, lastly, Mr. President, napakahalaga yung pinaalala ng good gentleman na siya nga po pinaninindigan natin bilang nasa legislatura ang isang batas. Siyempre naman po ay higit pa sa isang executive order. Muli po salamat, Mr. President, at salamat sa good Thank gentleman. you. Next to interpellate is Senator Robin Padilla. So Senator Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Meron lang po ako mga katanungan sa atin pong butihing senadora. Ang atin pong para po sa